Isa si Lito Lapid sa mga hindi nawawala ang kinang sa mga mata ng publiko. Hindi lamang dahil sa kanyang pagiging isang magaling na aktor, kundi sa kanyang pagiging politiko, kung saan siya'y kasalukuyang senador sa ating bansa. Si Lito Lapid ay isinilang sa Porac, Pampanga noong August 21, 1955. Sa ika-5 anak mula sa 9 na magkakapatid, siya ay magpi-70 taon na. Sa kasalukuyan, mula sa pagiging aktor at sa pagiging senador, ay marami na rin siyang mga ari-ariang naipundar, kagaya ng maraming naging matagumpay sa buhay, ay isa rin si Lito Lapid sa mga nagsimula sa lubhang mahirap. Kwento ng aktor, noong wala pa siya sa showbiz industry, ang kanilang kinakain ay totoong kanin na lagyan lamang ng tubig upang lumambot at asin upang magkalasa. At kahit anya plato ay wala sila. Ang kanilang ginagamit ay dahon ng saging at kinakamay dahil sa wala ring kutsara o tinidor. Hindi rin siya nakapagtapos ng pag-aaral. Tanging pangangahoy sa bukid, pagtitinda ng tinapay at yelo ang kanyang pagkakakitaan noong bata pa siya. Anak lamang siya ng isang labandera. Sa videong ito ay alamin natin ang mga naging ari-arian ng aktor at senador na si Lito Lapid. Number 1, Angeles Mansion. Nakabili si Senator Lito Lapid ng isang mansyon sa Angeles City na nagkakahalaga di umano ng 16 na milyong piso. Ayon sa ulat ay sinabing binili ito ng aktor noong 2014 para sa paghahanda ng kampanya noong 2016. Number 2, House in Porac. Ang bagong renovated na bahay ni Lito Lapid sa Porac ay mayroong 3 bedrooms, 4 na bathroom na may sukat na 226 square meters ay nakakahalaga ng 8 milyong piso. Number 3, Lito Lapid Hacienda. Sa YouTube channel ni Bernadette Sembrano ay ikwinento ng aktor yung 24 na piso lamang bawat square meter ang kanyang pagkakabili sa mga lupaing kanyang tinatangkilik ngayon. Kwinento po nito na ayaw niya ng pera. Ang kabayaran ng kanyang talent fee sa pagiging aktor kundi sa mga lupain. Isa sa naging dahilan ng pagdami ng kanyang tinatangkilik sa kanyang hacienda, meron siyang palayan at palaisdaan. Dito niya kinukuha ang lahat ng kanilang pangangailangan. Bagaman maraming mga kumakantyaw sa kanya dahil hindi naman daw siya nakapagtapos ng kanyang pag-aaral at walang alam sa batas ay hindi naman niya ito pinapatulan. Tanging ang pagtulong na lang daw niya sa kanyang mga kababayan ang ninanais ng senador. Halos nasa 800 ng mga batas na naisumiti ng senador. Isa na rito ang batas patungkol sa pagkakaroon ng abogado ng mga mahihirap nating mga kababayan na walang kakayahang magbayad. Taong 2022 nga ay umamin ang senador na hindi marunong makipagdebate sa Senado. Hanggang ngayon nga ay marami pa ring nambabash at nandalait sa kanya bilang isang politiko. Kahit ilang taon nang nagsisilbi bilang public servant, ang dating action star ay may mga kumakwestiyon pa rin sa kakayahan niya bilang mambabatas. Pero ayon sa actor-politician na more than 30 years na siya sa mundo ng public service, dadma lang daw siya sa mga haters at bashers dahil wala naman daw sang social media accounts. Nagbigay naman siya ng mensahe sa lahat ng mga taong patuloy na nalalait at napakababa ng tingin sa mga artistang nasa politika. Marami namang magagaling na artista na politiko. Siguro isa ako sa kinukutya dahil hindi naman ako nakapag-aral. Dahil high school graduate lang ako, di ako marunong mag-English at hindi ako marunong makipagdebate sa mga magagaling dahil puro abogado yan. Pahayag ng senador. Ngunit kung experience raw ang pag-uusapan, nakakatatlong term na ako sa Senado. Bihira ho ang makatatlong term or second term na mananalo ka bilang senador kung wala kang ginawa na mabuti. Malalaman naman ng tao kung may ginagawa ka o wala.